Kinumpronta ni Romeo ang kanyang anak na si Trixie kung bakit nagkipag-sex nga siya sa lalaking hindi niya kilala. Ano ba ang ginagawa sa kanyang sarili? Ginagawa niyang patapon ang kanyang buhay. Sinabi naman ni Trixie sa kanyang ama na ano pa naman ang kanyang dapat pang itago. At dahil patapon naman talaga ang kanyang buhay dahil na rin sa nangyari sa kanya na nawalan siya ng hustisya at nawalan ng boses. Wala nang nakikinig sa kanya. Kaya ano pang saysay nagagawa siya ng tama kung gano'n naman ang tingin ng mga tao sa kanya. Isang malaking problema ang kinakaharap ngayon ng pamilya Ingano dahil na rin sa kanilang anak na si Trixie. Paano nila itong matutulungan sa tuluyang pagsira nito at pagwasak sa kanyang buhay? Dito nga ay pipilitin niya itong si Lilet at kakausapin. Ipapamukha ni Lilet na lahat ng mga nangyayari kay Trixie ay kagagawan umano ni Lilet at ng kanyang ama. Hindi kinaya ni Romeo ang mga nangyayari. Kung kaya't dito nga ay bigla na lamang aatakihin siya sa puso sa sobrang sakit at bigat ng kanyang nararamdaman. Samantala, itong si Attorney Constantino ay labis na nakonsensya habang nakita ang kalagayan ni Romeo at ang pamilya nito. Kahit ganoon ang kamaldita itong si Trixie, hindi naman niya deserve na mawalan ng boses at hindi makamit ang hustisya. Guilty siya sa ginawa ng kanyang anak. Ngayong naalaman niya ang katotohanan na si Ino ay nagsinungaling at totoo talaga ang nangyari kay Trixie. Nung mga time na inatakay na nga sa puso itong si Romeo, hinawakan siya ng kanyang asawang si Patricia. At dito nga ay naawa ng gusto itong si Lilet. Kahit ganoon ang ginawa ng kanyang ama sa kanya, kahit inabandon na pa siya, ay nanatili pa rin ang pagmamahal niya sa kanyang ama. Gusto niyang hawakan at tulungan ito, subalit sumigaw ang kanyang asawa na wag hahawak sa kanyang asawang si Romeo. Nakokonsensya man itong si Lilet, subalit wala na siyang magagawa. Ang mga bagay at ang mga consequence ay pinili ni Trixie yun. Ginusto niyang mangyari sa kanyang buhay na tuluyang sirain at wasakin. Meron naman sana siyang choice, ngunit mas pinili niya na husgahan pa ng husto ang kanyang pagkatao instead na iwasan ito at manahimik na lamang. Sa kabilang banda, dahil nga rin sa katigasan ng ulo nitong si Trixie ay lalo siyang napapahamak sapagkat hindi siya nakikinig sa mga payo ng kanyang mga magulang. Naging mas lalong rebelde siya. Naging lesson learned na rin ang lahat ng mga nangyayari sa kanya. Sa kabilang banda, ito namang si Era ay kakausapin nga itong si Bonnie at magmamakaawa na huwag siyang iwan. Subalit, buo na ang desisyon ni Bonnie na iwanan siya, lalo natuklasan niya ang katotohanan na pinagmukha niyang sinungaling itong si Lilet, subalit ang totoo pala ay totoo ang mga kinukwento ni Lilet at talagang siya ay nagsisinungaling sa pagkatotoo pala ang nangyari na siya mismo ang nakasagasa sa matanda. Ngayon, mismo ni Bonnie sa kanyang mga mata na tinatakpan niya ng pera ang pamilya ni Mang Isko para lamang manahimik. Kaya naman sinabi nito na tigilan na ang pagpapanggap dahil bistado na nga siya sa kanyang mga pinagagawa at wala nang saysay para manatili sa isang relasyon na punong-puno ng kasinungalingan. Iiyak na lamang si Era sa kanyang kabiguan at wala siyang sisisihin kundi ito nga ang si Lilet. Subalit, alam naman niya na sa simula pa lang, walang lihim na hindi mabubunyag. Ayan guys, pakaabangan natin ang lalong umiinit na tagpo na Lilet Matias. Paano kaya harapin ng pamilya Ingano ang kanilang problema? Paano nila ito malulutas? Ganon din itong si Attorney Constantino, paano niya maitama ang mali na nagawa ng kanyang anak na si Ino. Muli, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you so much. God bless. Bye!